Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanto ng Cavite Street at Mel Alcalde Street sa Barangay 169 Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Angelo Pidaloan, 32 anyos. Base sa investigasyon, nakita ng pulis na si Police Corporal Gregan Ronel Aga ang mga sospek na nagpapaputok sa biktima at nakaputok sa isa sa kanila. Isa sa mga suspect ay hindi pa nakikilalang lalaki na sugatan at dinala sa Tondo Medical Center, habang ang pangalawang suspect na si Jiro Biningsig ay naaresto at nakulong sa Chinese General Hospital. Na-recover sa crime scene ng isang baril at ilang basyon ng bala. Patuloy ang investigasyon ng Manila Police District. Natanggap na ng opisina ni House Speaker Bogie D ang kopya ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago pa man magsimula ang internal process ay may nagbabadya umanong panibago impeachment case ang ihahain laban sa Pangulo. Tinutukan yan ni Milky Rigunan. Nasa tanggapan na ni House Speaker Faustino D. III ang impeachment complaint na isinampa laban kay Pangulong Bongbong Marcos na i-transmit na ngayong umaga ni House Secretary General Cheloy Garafil sa opisina ni D ang kopya ng reklamo, hudyat ng pagsisimula ng internal process sa pagganap ng Kamara sa kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Ayon kay Garafil, ang papel ng kanyang tanggapan ay administrative at bilang pagsunod sa House rules. Ang impeachment complaint laban sa Pangulo ay sinampa ni Attorney Andre De Jesus at iendorso sa Kamara ni Representative Journey Jet Nisay ng Pusong Pinoy Party List. Base sa House rules, sinabi ni Garafil, nang matanggap ang impeachment complaint, tinitiyak ng Office of the House Secretary General na ang dokumento ay formal na natanggap, recorded at maitatransmit sa opisina para mapanatili ang order and due process. Sa impormasyon, nakatakdang magsampa na rin ng impeachment complaint bukas ang Makabayan Block laban kay Pangulong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Panibagong cyber libel case ang haharapin ngayon ni suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Iyan ay matapos formal siyang sampahan ng kaso ng isang kongresista ng Maynila, kaugnay pa rin sa akusasyon nito na tumanggap umano ng suhol ang National Union Party mula sa negosyanteng si Enrique Razon. Ang buong detalye sa ikatlong cyber libel case ng kongresista ibabalita ni Boy Gonzales. Naghahain na reklamong cyber libel si Manila 2nd District Congressman Roland Valeriano labang kay Cavite Representative Kiko Barsaga sa Office of the City Prosecutor sa Maynila. Ang reklamo ay kaugnay ng isang Facebook post ni Barsaga kung saan inakusahan nito ang mga miyembro ng National Unity Party o NUP na umano'y tumanggap ng suhol mula sa negosyanteng si Enrique Razon kapalit na suporta sa speakership ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez noong 2025. Sinabi ni Congressman Valeriano na hindi niya palalampasin ang nabanggit na akusasyon dahil anya direktang sinisira nito ang pangalan at reputasyon ng mga miyembro ng kanilang partido. Ipiniliwanag pa ni Valeriano na wala umanong naging kalaban si Congressman Romualdez sa pagka-speaker ng mga panahon iyon, kaya't wala rin dahilan para magkaroon ng suhulan. Dagdag pa ng mababatas, tila nakakalimot na umano si Barsaga sa responsibilidad at asal na inaasahan sa isang miyembro ng House of Representatives. Ito na ang ikatlong reklamong cyber libel na kinakarap ni Congressman Barsaga matapos ang unang ireklamo ng negosyanteng si Enrique Razon at ni House Deputy Speaker at Antipolo City Representative Ronaldo Puno. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Upang
mas maging healthy si baby, isa daw sa susi ay ang yakap at skin-to-skin contact sa kanilang ama. Lumalabas kasi sa pag-aaral na may malaking naitutulong ito sa kalusugan lalo na ng mga newborn baby. Ang balita o paliwanag dyan ng mga eksperto, panoorin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Lumabas sa isang bagong pag-aaral na mahalaga ang skin-to-skin contact sa pagitan ng tatay at ng bagong silang na sanggol. Hindi lamang bilang isang simpleng paraan ng paglalapit ng loob ng mag-ama, kundi isang biological na pangangailangan na may malaking epekto sa kalusugan ng bata. Ang skin-to-skin contact o direktang pagdampi ng balat ng ama sa kanyang bagong silang na sanggol sa loob ng unang oras ng pagsilang ay nagpapataas ng oxytocin na kilala rin bilang bonding hormone. Ang oxytocin ay makatutulong upang mabawasan ang stress ng sanggol, patatagin ang pundasyon ng emosyonal na koneksyon ng mag-ama at gawing mas kumpiyansa ang mga tatay sa kanilang bagong papel bilang isang magulang. Ayon din sa pag-aaral, ang mga sanggol na nakararanas ng skin-to-skin contact mula sa kanilang mga ama ay nagpapakita ng mga sumusunod. Una, stable na tibok ng puso at paghinga dahil mas mabilis ang kanilang pag-aadya sa buhay sa labas ng sinapupunan. Maayos na body temperature dahil nagsisilbing natural na incubator ang dibdib ng ama. Mas mahimbing na pagtulog dahil mas mababa ang kanilang cortisol o stress hormone, mas madalang silang umiyak at mas nagkakaroon ng mahimbing na tulog na mahalaga para sa development ng kanilang utak. Kaya naman paalala ng mga eksperto para sa mga daddy at soon to be dad, wag lang purong si mami ang pagbuhati ng inyong bagong silang na anak. Mahalaga rin ang inyong paghele o pagyakap kay baby. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. From weightlifting to Ma'am Heidelin. Isang panibagong milestone ang nadagdag sa karera ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz matapos i-anunsyo ang kanyang pagtuturo sa University of the Philippines, Diliman. Ang mga detalye sa pagtutok ni Matchpoint Mili Borja. Opisyal ng kasapi ang kauna-unahang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Heidelin Diaz sa hanay ng mga guro ng University of the Philippines, Diliman. Ayon sa universidad, dumalo si Ma'am Heidelin sa Teaching Effectiveness Course na isinagawa ng UP Diliman Office for the Advancement of Teaching mula January 12 hanggang 15 bilang paghahanda sa kanyang pagtuturo sa College of Human Kinetics. Layunin ng TEC na paunlarin ang kakayahan sa pagtuturo ng mga bagong faculty member at teaching assistant ng universidad. Pahayag ni Ma'am Heidelin, malaki ang naitulong ng TEC sa kanya sa pagbibigay ng ideya kung paano niya haharapin at pamamahalaan ang kanyang mga klase. Itinalaga si Ma'am Heidelin upang mangasiwa ng dalawang PE2 weightlifting classes sa ikalawang semester ng school year 2025 to 2026. Dagdag pa ng Olympic champion, layo niyang maipaliwanag at maipalaganap ang kaalaman sa weightlifting dahil isa na itong regular na disiplina sa palarong pambansa. At siya ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng Hollywood, marami ang nasurpresa matapos i-anunsyo ng dear future husband hitmaker na si Meghan Trainor ang pagdating ng kanilang third baby via surrogacy. At taas kamay ng mga tumutok sa High School Musical, alam mo bang ang hit Disney series 20 years old na ngayong taon? Narito ang report ni Showbiz Angel. Isinilang via surrogacy ang baby number 3 ng American singer-songwriter na si Meghan Trainor at aktor na si Daryl Sabara. Ipinanganak noong January 18 ang kanilang baby girl na si Mikey Moon Trainor. Kwento pa ng All About That Bass hitmaker, very excited nga raw ang kanyang two boys na sina Riley at Barry na sila pang pumili ng middle name ng kanilang little sister. Samantala, sino ba naman ang makakalimot sa kantang We're All in This Together ng High School Musical? Ang hit Disney series, 20 years old na ngayong taon. Kasabay nga niyan, may pa-throwback post ng mga bidang sina Vanessa Hudgens na gumanap bilang Gabriela Montez
at Ashley Tisdale na bumida naman bilang Sharpay Evans. Ang dalawa thankful sa lahat ng fans since day one. Bukod kay Vanessa at Ashley, ilan pa sa cast ng High School Musical na nagkaroon pa nga ng 2 sequels at spin-offs ay sina Zac Efron, Corbin Bleu, Lucas Grabeel at Monique Coleman. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Huwebes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.